For flood prevention, mitigation, and control, the DPWH, ito sabi dito, the DPWH complete a total of 11,340 projects spread all over the country. Ayan, mga sangkay Klarong-klaro. Klarong-klaro po yan, mga sangkay. Nandito, for flood prevention, mitigation, and control. Ang DPWH daw po ay nakapagtala na kumpleto po nila ang total ng mga proyektong ito na aabot po sa 11,340 projects. So, ganyan po kadami, mga sangkay. Ngayon, ang tanong, nasaan? Nasaan ang mga project na ito? Bakit binabaha pa rin po ang Pilipinas? Diba? Kung mayroon po tayong dapat hanapin, yung nakaraang administrasyon, kung mayroon man tayong hanapin, mga sangkay, so nasaan po yung 11,340 na mga flood control project ng ating dating Pangulo na si Tatay Digong? Diba? Nasaan po ang mga proyekto na ito? So, ibig sabihin lamang, mga sangkay, mayroon din pong problema sa nakaraang administrasyon. Mayroon din pong mga bagay na hindi ginawa ng administrasyon noon. Ibig sabihin ba, kinurap ng nakaraang administrasyon ang pera nila at wala tayong makita ang mga ganitong klaseng proyekto na sinasabing ito daw po ay mga flood control project ng last administration. Kasi batuhan ng batuhan Ang sagot dyan, mga sangkay, napakasimple lang. Malamang mayroon po. Malamang mayroon. Pero anong problema, mga sangkay? Hindi po kasi talaga kaya ng mga project ngayon, or like flood control projects, itong mga matitinding mga pag-ulan ngayon sa ating mundo. Dahil halimbawa na lamang po ito, mga sangkay. Ito. Tingnan po natin. Ito, mula sa international news po ito, mga sangkay Ayan doon po sa India, marami po ang nadali dahil po sa kagaya din po na nangyari dito sa Pilipinas. Ayan po. Ngayon lang po ito, September 2. Baka isipin nyo, niloloko ko kayo. Ayan po yung date. September 2, 2024. Okay? Yan po. Marami nga pong tao ang pumanaw dahil po sa pangyayari doon sa India. So dito, mga sangkay, sa India, pag binasa mo yung buong article na ito, wala kang makikita, mga sangkay, na sisihan sa gobyerno. Ayan walang sisihan po dyan sa gobyerno, mga sangkay. Ano ang kanilang hahanapin kaagad na impormasyon? Anong sasabihin nila? May climate change. Kaya nagiging intense ang mga pag-ulan. Ito ay effect ng climate change. Pero mas malala po ang nangyari, mga sangkay, sa India ngayon. Dahil napakarami mismo, mga sangkay, ang pumanaw dahil po dito sa mga pag-ulan. So, ang ibig sabihin lamang, mga sangkay, iwasan na po natin yung sisihan. Kasi kung sisihan lang, mayroon din po tayong hahanapin Yung kabilang kampo, may hahanapin din po. Halimbawa na lamang po ito, nasaan ang 11,340 na
flood control project ni Tatay Digong. Di ba? Kung sisihan lamang po. Pero, gaya nga ng sinabi ko, wag na tayo magsisihan. Kasi both administration gumagawa po ng mga ganitong klaseng proyekto, pero sadyang hindi kinakaya itong mga matitinding ulan. Bakit? Bakit mga sangkay? Bukod sa balahura tayo mga Pilipino, tapon tayo ng basura kung saan-saan lang. May climate change pa. 'Di ba? May climate change na kinakaharap ngayon ng ating planeta. Ayan, oh. Sabi pa nga po dito ni Project TV, climate change is getting worser and worser than ever. Tama, mga sangkay, 'di ba? Pero kapag bulok ang nasa utak mo, kagaya nitong si Leia, malamang sa malamang, gagawin mong pampulitikang usapin itong nangyayaring mga extreme weather events na nangyayari sa ating planeta. Ngayon, kahit si Leia, itong si Leia Gomez Santos, Ma'am Leia, welcome ka sa ating live ngayon. Ito na lang, pakisagot. Nasaan yung 11,000 projects pagdating po sa mga flood control projects ni PBBM, ni PRRD noon? Kung sisihan na lang, 'di ba? Ganun lang naman kadali, oh. Sabi dito, with 7,782 projects in Luzon, mayroon naman pong 1,752 sa Visayas, mayroon 1,806 sa Mindanao. Ngayon, nasaan ang mga project na yan? Bakit binabaha pa rin po ang Pilipinas? Napakasimpleng sagot kasi niyan. It is because of climate change. Yung effect ng climate change ngayon ay hindi na po biro. Biruin nyo, yung India, ito bago lamang po ito mga sangkayo. Bagong balita lamang po yan, yung India. Ayan o, marami po ang nawalan ng buhay dahil po dito sa mga matitinding weather events. Actually mga sangkay, pagdating po sa problema ng buong mundo, yung level ng mga problema ng buong mundo, ang nangunguna yung banta sa digmaan. Yung mga sigalot ng mga bansa. But the second one na hindi po nagkakalayo sa number one ay yung climate change. Kasi marami po ang naaapektuhan sa climate change. Akala po kasi ng iba, mga sangkay, sa Pilipinas lang po nangyayari yan. Hindi po. Ayan po, India, oh. Gusto nyo pa ng ebidensya, mga sangkay? Ang Dubai. Di ba ang Dubai binaha? Ang Dubai ay binaha ng hindi po akalain ng marami na mangyayari yun. Paano nangyari na ang isang lugar na nasa gitna ng disyerto na hindi naman po ganong kainuulan? Actually, gumawa na nga po sila mga sangkay ng isa sa mga teknolohiya po nila na nagkakaroon po ng cloud seeding. Para ano? Para lang magkaroon ng ulan sa kanila. Pero nito lamang, di ba? Ano ang nangyari? Binaha po ang Dubai, binaha din po ang Saudi Arabia. Because of climate change, I think it's time to open our mind patungkol po sa topic na ito. Kasi, ang problema sa Pilipinas, lahat na lamang na problema, akala po natin pampolitika. Itong usapin, mga sangkay ng weather events ngayon, extreme weather events, hindi po yan usapin pampolitika. Ito po ay usapin na kalagayan ng ating planeta na mas mahalaga pa po sa pampolitika. Sabi po ni sabi po ni Ye, tumpak sangkay, mayamang bansa pero baha. O, di ba? Marami mga bansa ngayon like United States of America,
na ginagawa pong kalsada ng mga malalakas na bagyo. Yung Texas, yung New Mexico, at marami pa pong mga estado or state ng United States of America, binabaha po sila. Mas malala pa po sa Pilipinas. Mayamang bansa. Kulang ba sila sa flood control system or flood control project? No. Hindi po. Bakit sila binaba ng ganun? May climate change, guys. Ito po, ang deadline nito hanggang 2030 lang. O, ilistan nyo na mga sangkay, deadline ng climate change, 2030. Kapag hindi na solusyonan ito, good luck sa ating lahat, mga sangkay. O, sabi po ni Christine, basahin natin. Oo, sangkay, dito sa Middle East, pag dito uulan, talagang magbaha. Wala po dito kanal kasi disyerto, walang katulad sa atin na malalaking kanal. Ang nangyari nga po sa Middle East, di ba? Inulan sila na hindi po nila alam na ganun kalakas. Kaya nga po sila may cloud seeding. Para lang ulanin, mga sangkay. So, when we talk about, kung pag-uusapan po natin ang Biblia, mga sangkay, nako, malalim na usapin yan. Gaya ng sinasabi po dito ni Chen Lico. Nasa last day event na po tayo, mga kasangkay, mas maghanda ang lahat dahil mangyayari na ang lahat ng mga matitinding kalamidad. Pag pinag-usapan natin ang Biblia, klaro din po talaga, mga sangkay, before ang pagbabalik ni Jesus Christ, mangyayari daw po yung mga kalamidad, malalaking problema, digmaan, at marami pa pong iba. Kaya tayo, mga sangkay, ito po yung anuhin natin. Wag po tayong papadala sa maraming mga kumakalat sa social media, mga sangkay, na batuhan na usapin pampolitika. Itong nangyayari sa ating mundo, ito po yung effect ngayon ng climate change. Huwag tayong magsisihan. Diba? Ayan ito. Mga pro-BBM, pwede nilang ibato to sa mga DDS naman. Sasabihin ng mga DDS, nasaan ang 5,500? Nasaan ang 5,500 na mga flood control project ni PBBM? Kung ngayon, gagamitin naman po ito ng mga pro-BBM. Sasabihin nila, nasaan ang 11,340 na mga flood control project ni Duterte? So, ang mangyayari, mga sangkay, sisihan dito, sisihan doon. Ang tanong, may mananalo ba sa kanila kung away-away sila? Wala, mga sangkay. Kaya tayo, lawakan po natin ang ating isip. Huwag po tayo magsisihan. Yung gobyerno naman po natin, nakikita naman po natin na gumagawa. Diba? Ayan, sabi po ni Ye, 11,340 versus 5,500. Diba? Anak ng, ay nako po, Diyos mio Marimar, tama na kasi yung kumparahan at saka parehas naman po may ginagawa, sadyang hindi lang talaga kinakaya ang mga weather events ngayon. Especially tayo mga Pinoy, sa Metro Manila, tapon tayo ng basura sa kalye. So wag tayo mag-expect na hindi tayo babahain. Babahain talaga tayo niyan. Dugyot tayo Di nga, kita mo mga sangkay, kakatapos lang ng Karina, di ba? Nakita natin yung basura sa kalye, sobrang dami. Abay, pambihira, wala pang 1 week, puno na naman ng basura sa kalye, tapon na naman ng tapon yung mga kababayan natin kung saan-saan. Hindi po natututo talaga. Ngayon, mga sangkay, yung mga probinsya, kagaya ng mga nasa bundok, kailangan pa ba nun ng mga flood control project? Hindi na po umaabot dun yun. Yung mga nasa bundok na, yung mga nakita po natin ng mga binaha doon po sa may Antipolo, hindi na po abot yun doon. Pero bakit nangyayari pa rin sa kanila? Kasi nga po may climate change. Diba?
O ayan, sabi po ni Hernan de la Cruz, bakit po laging gobyerno ang sinisisi sa pagbaha? Hindi pa ba nila alam talaga na ang climate change ang may kagagawan niyan? Exactly. Napaka-simple. Ang problema din kasi sa Pilipinas, ganito lang. Ang problema din kasi sa Pilipinas, mga sangkay, pag may mga ganitong kalamidad, mga sangkay, ang tinatanong kaagad yung mga politicians. Yung media, di ba? Tatanong kaagad nila, asan yung ano masasabi mo sa baha? Di babato naman yung iba. Wala tayong mga ganitong proyekto. Dapat ang tinatanong muna nila bago po yung mga politiko, yung mga eksperto, yung mga scientist. Andiyan naman yung mga scientist. Ang dami pong mga expert dyan na pwede magsalita. Tanungin nila, ito ba ay bahagi ng climate change? Sa ibang bansa, ganun yan mga sangkay. Diba? Ay, nako. Sabi ni Edward, solid sangkay, the best, galing po mag-explain about climate change. Hindi naman siya magaling. Pero napakadali kasing isipin yan. Napakadaling maghanap ng impormasyon. Hindi pa ba tayo nagtataka na itong mga weather events ngayon talagang ang nakakatakot na kung iisipin? Ay, nako. Sabi ni Ye, bulag at bingi ang anti-government sisi sa presidente. Diba? Ayan, sabi ni Jedi. Angel, sabi po niya, leadership has something to do with climate change. It is a global issue. Ang problema nga mga sangkay, yung mga leader natin sa buong mundo, wala po atang plano mga sangkay. O kung meron man silang plano, parang hindi po ganun katindi yung kanilang kagustuhan talaga na ma-achieve yung goal na mapababa yung temperatura natin sa ating mundo hanggang sa 2030. Kasi hanggang 2030 lang po yan mga sangkay. Kapag hindi po nasolusyonan yan, tapos tayong lahat. Ang sabi po ng mga scientist, wala na pong magiging solution. Ang mga bagyo mas lalong magiging malakas. Starting 2030, ang mga pagbaha masyadong delikado na. Starting 2030, ang mga pagkasunog sa kagubatan ng kusa ay lalong titindi. Starting 2030, ang heat wave ay lalong titindi. Starting 2030, ang pagkatunaw ng yelo ay titindi starting 2030. So yan po ang mangyayari. O alam ba yan ng marami? Alam ba yan ng mga nagsisisihan? Diba, mga sangkay? So it's time. Wake up call ito sa ating lahat Hindi po kinakaya. Alam nyo, kahit marami pang flood control system ang ipatayo sa Pilipinas, hindi pa rin po maiibsan itong lakas ng mga bagyo ngayon. Pansinin nyo, bawat bagyo na lumalabas mga sangkay, matitindi. Isipin nyo signal number 1 daw po yun yung tumama dito sa Luzon. Pero tingnan nyo ang nangyari kahapon. Diba? Ang lala. Ngayon, hindi pa ba tayo nagtataka kung bakit ganun? Dahil po yan sa climate change. Okay? So yun, mga sangkay, kayo na po ang sumagot dito. Nasaan daw ang 11,340 projects or flood control projects ni Tatay Digong? Bakit binabaha pa rin po ang Pilipinas? Kaya na mismo mag-comment. Ayun, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po ang lahat. God bless sa lahat po ng mga moderator, sa lahat ng solid sangkay. Maraming salamat. Kita-kits ulit tayo mamaya sa ating live. Mabuhay po kayong lahat.